Magandang araw po, ako po si Shanailin Makuha. Ngayon ay ipepresent ko po ang Kabanata 23, ang Pangingisda, mula sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa kabanatang ito, makikita natin ang isang masayang pista, pero sa likod nito ay may malalim na mensahe tungkol sa lipunan. Tauhan. Sa mga tauhan naman, naroon si Isagani, ang idealistang kabataan. Kasama rin si Paulita na simbolo ng mataas na lipunan. Naroon din si Basilio na malalim ang iniisip at may sariling pinagdadaanan. Si Benzaib, ang periodista, ay nagpakita ng kayabangan at pagpapanggap na siya ay matalino. Kasama rin ang mga praile na kumakatawan sa kapangyarihan ng simbahan. At syempre, ang mga mangingisda at mamamayan, ang karaniwang tao na nasa sentro ng paligsahan. Simbolismo. Maraming simbolismo ang makikita dito. Ang pangingisda ay simbolo kung paano hinuhuli o kinokontrol ang mga mamamayan ng makapangyarihan. Ang pista ay larawan ng kasiyahang panlabas pero puno ng katiwalaan sa loob. Ang tubig ay sumisimbolo sa kalaliman ng problema ng lipunan. Ang bangka ay simbolo ng payak na buhay at pakikibaka ng mga Pilipino. At ang mga komentaryo ni Benzaib ay simbolo ng mali at mapagmanipulang media. Buod. Sa kabanatang ito, ipinakikita ang pagdaraos ng isang malaking pista kung saan tampok ang paligsahan sa pangingisda. Maraming tao ang nandoon, kabilang sina Paulita, Isagani at Basilio, na mga mahalagang tauhan sa nobela. Dumating din ang mga praile at mga mamamayan, hindi lang para makisaya, kundi para magpakitang gilas. Kasama din si Benzaib, ang mayabang na manunulat na puro pagmamataas ang mga komentaryo. Pero sa kabila ng kasiyahan, makikita ang malinaw na hindi pantay na trato ng lipunan. Ang mayaman laban sa mahirap, at ang Kastila laban sa Indio. Dito rin ipinakita ni Rizal na ang simpleng pangingisda ay sumisimbolo sa mga malalim na problema ng bayan. Mahalagang pangyayari. Ang mahalagang pangyayari ay ang makulay na pista. Pangalawa, ang simula ng paligsahan sa pangingisda. Pangatlo, pagdating ng praile at mamamayan. Kasunod nito, ang panonood ni Isagani, Basilio at Paulita. At syempre, ang pagmamayabang ni Benzaib sa kanyang mga sinasabi. Sa dulo, ipinakikita ang hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan. Mahalagang talinhaga. Sa talinhaga naman, makikita natin ang linyang masagana ang tubig ngunit gutom ang tao, na nagpapahiwatig na maraming yaman ang Pilipinas pero hindi napakikinabangan ng mga mamamayan. Isa pa ay ang ideya na paligsahan ay larawan ng lipunan na pinagningibabawan ng mga makapangyarihan. At ang bangka, bagamat simbolo ng pag-asa, ay puno naman ng panganib, katulad ng buhay ng mga Pilipino noon. Aral. Ang mga aral ng kabanata ito ay malinaw. Una, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kayamanan o kapangyarihan. Pangalawa, kailangan nating maging mapanuri sa mga taong may impluwensya, lalo na sa mga mapagkunwari. Pangatlo, dapat nating kilalanin at baguhin ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At huli, ang tunay na progreso ay makikita sa paggalang sa kapwa. Sa huling bahagi, narito ang ilang sinaunang salita. Indio, tawag sa mga Pilipino ng mga Kastilang may bahid ng pagmamaliit. Pangingisda, paghuhuli ng isda bilang libangan o kabuhayan. Mangingisda, taong nakapoko sa mga paghuli ng isda. Pista, pagdiriwang ng bayan. Pananhik, pag-akyat sa bahay o kadalasan sa panliligaw. Pag-aalingasngas, pag-iingay o pagkakagulo. Paglilibang, pagsasaya, pagdiriwang o pagmamahinga. At dito po nagtatapos ang aking presentasyon tungkol sa Kabanata 23, ang pangingisda. Makikita natin na kahit mukhang simple ang tagpo, puno ito ng simbolismo at komentaryo ni Dr. Jose Rizal sa lipunan.
Maraming salamat po.